Good morning mga ka-viewers. This is Remsfix, ang inyong lingkod. Ang ating unit ngayon ay RS150 at may mileage na 28,405. So ito ay subjected for throttle body cleaning. Ito yung ating throttle body at kanina hindi ko na videohan dahil nag-iisa lang ako sa pisto ko. Kanina nagpalit din ako ng oil strainer screen. So ang bivideohan ko lang ngayon is ang throttle body cleaning para mas makita nyo kung ano ba yung proseso sa pagtanggal at pagbalik ng ating throttle body. Meron tayong up to tatlong socket connector sa ating electronic parts dito. Itong natanggal ko na is ito yung socket ng ating injector. At pagkatapos itong intake air temperature sensor o tinatawag na IAT sensor, tatanggalin din natin yung socket. At pangatlong socket ay socket ito ng throttle positioning sensor. Ito ay responsible for accelerating at decelerating sa ating unit. So tatanggalin natin ang mismong connector ng ating throttle positioning sensor. Ito natanggal ko na. At pagkatapos balik tayo sa ibaba. Proceed na tayo sa mga tornilyo. So may makikita natin dito, ito yung ating fuel injector at ang naka-connect niya is fuel hose. So tatanggalin muna natin yung fuel hose sa ating fuel injector. Sa pagtanggal, dahan-dahan lang i-press in yung lock sa ating fuel hose para mas matanggal natin sa ating fuel injector. So itabi mo lang natin yung hose natin. At dito na tayo sa tornilyo. Merong dalawang 10mm na bolt sa ating fuel injector holder. Gamitan lang natin ng 10mm socket range. At kung walang socket range is T-range lang, okay na yan. So ito, tatanggalin ko na yung holder ng ating injector at saka injector. So huwag kalimutan ha, merong o-ring to or gasket sa ating injector. Baka mawala. So i-check muna natin bago natin itabi yung injector. So yung intake air temperature sensor, paluwagan muna natin yung tatlong tornilyo niya para hindi tayo mahirapan sa pag-dismantle mamaya. At pag naluwagan na, tabi muna natin at tanggalin natin yung accelerator at reverse cable ng ating throttle positioning valve. At pagkatapos itong naka-link na clip sa ating throttle body at saka air filter housing, paluwagan natin to. Gamitan lang natin ng screwdriver. Kahit anong screwdriver, basta pwede nating maluwagan to. At pagkatapos nating maluwagan, ito na yung pinakahuling dalawang 10mm na bolt na naka-attach sa ating engine. Kung matanggal na natin tong dalawang 10mm na tornilyo na naka-attach sa ating engine, pwede na nating matanggal as a whole yung ating throttle body assembly. So tatanggalin muna natin. Napakahirap tong tanggalin dahil maliit lang ng space sa pag gamit natin ng tools. So dahan-dahanin lang natin. Need more patient po para matanggal natin yung dalawang tornilyo na 10mm. So ayan, nakitang-kita nyo. Sinungkit-sungkit ko lang sa aking kamay dahil napakahirap i-access yung dalawang bolt natin. So good thing natanggal na natin. So pwede na nating hilain palabas
Huwag kalimutan yung insulator gasket sa ating throttle body pipe para sa pagbalik natin walang singaw. So ayan, natanggal na natin as a whole yung throttle body. So i-dismantle na natin mamaya doon sa table. So makita natin napakarumi na ng ating throttle body. So kailangan na natin ng cleaning para mas increase pa yung ating horsepower, mabalik sa dati. So tatanggalin natin yung tatlong tornilyo sa ating intake air temperature sensor dahil hindi natin isabay sa paglinis, baka masira yung ating sensor sa loob. Sa ating sensor merong gasket, so hindi natin isawsaw sa gas, baka mag-i-expand, bawal yan. So next, merong dalawang 8mm naka-tornilyo sa ating throttle valve para ma-separate or ma-dismantle natin yung ating throttle valve. So gamitan natin ng 8mm socket. Tatanggalin natin yung dalawang 8mm bolt. So natanggal ko na yung isa. So ayan, natanggal ko na yung pangalawang 8mm. So makita na natin yung loob ng ating throttle valve. So dito, napakadumi na. Tinanong ko yung may-ari kung gaano nakatagal yung motor niya since brand new. Ngayon pa siya naka-open ng throttle body. So magsi 6 years na, yung mileage is 28k. So may recommend ko na dapat frequent kayo na magpalinis or mag-maintenance ng ating throttle body para mas condition yung takbo ng ating mga motor. So banlawan natin ng gas lang. Ito, ibabad natin sa gas yung throttle body para matanggal natin yung mga deposit na carbon. So hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko nilinisan yung throttle body natin kasi nag-iisa lang ako dito sa aking pwesto. Wala tayong makuhang kasama para tagahawak ng cam. So ito na yung ating finished product sa paglinis natin sa ating throttle valve. So nalagay ko na yung dalawang gasket. So ibalik na natin yung ating throttle pipe. So ayan, so ibalik na natin yung intake air temperature sensor. Paalala lang po sa paglinis nito, dapat careful sa mga parts ng ating throttle valve kasi napaka sensitive ng ating mga sensor. Huwag kalimutan isauli yung mga gasket, baka mawala yung o-ring ng ating injector. So ibalik natin sa ating throttle body para hindi pumalya yung ating unit. So ibalik na natin yung ating throttle body assembly. So ito na yung forma niya. So nabalik ko na yung dalawang 10mm na bolt at ibalik na din yung cable natin. Pagkatapos nating mabalik yung ating cable, so balik na din natin yung mga socket, injector, fuel hose. So huwag kalimutan ha. Paalala ko lang yung mga o-ring, mga gasket, baka mawala. So merong
problema kung mawala yung ating o-ring at saka gasket. Dahil napaka-importante na hindi sumingaw yung gas at saka hangin sa ating throttle body assembly. So, ibalik na natin yung mga socket sa ating sensors. At pagkatapos nating maibalik yung ating mga sensors, so i-try natin i-start mamaya. Tingnan natin kung hindi ba pumalya. So, ayan. Ito na yung ating finished product. So, i-recheck lang baka merong socket na hindi pa nabalik. To avoid na mag-restore yung ating check engine. So, try natin. Ayan. So, walang problema. Walang naging problema sa ating pag-cleaning ng ating throttle body. So, hindi pa tayo tapos. Dapat i-reset natin yung ating ECU. Dahil ginalaw natin yung sensors at ang pinaka-importante is ma-restore niya yung mixing ng ating gas at saka air. So, ayan. So, reset natin dito sa ating computer system para makita natin yung mga parameter ng ating mga sensors. Input lang yung mileage at saka chassis number at ang model para makaproceed yung ating system. So, dito natin i-reset para mas makita natin yung parameters ng ating electronics or sa ating ECU, sa Engine Control Unit, para bigyan natin ng correction kung merong mga unusual reading sa ating FI. Ayan, i-reset na natin. So, dito na natin makikita yung parameters, yung lahat ng mga sensors sa ating unit. Makikita natin dito. So, hanggang dito lang tayo at sana nakasubaybay kayo sa ating video at salamat.